Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Walang talab ang paninira ng mga dilawan kakamping tambaluslos kay BP Sara Duterte. Nakakaawa naman kayo. Sikap-sikap pa. Nare-realize nyo po, no? Yung taong bayan, bagamat walang kakamping congressman, no? Wala nang kakamping congressman si Sara Duterte, ang mga Duterte. Wala nang kakamping media, ang mga Duterte, yung SMNI na ginigipit pa rin, no? Tandaan po ninyo yung pong aral ng kasaysayan, no? Ang mga tao pong inaapi. Fernando po Jr., di ba? Mahilig po tayo sa ganyan. Hindi nyo po nare-realize yan. Mas lalo nyo pong pinasisikat. Mas lalo nyo pong pinasisikat si Sara Duterte. Okay, nakakatuwa po itong DOJ kasi pinaliwanag po niya yung pagsasubmit po ni BP Sara Duterte ng mga argument. Very valid daw po ang mga argumento. Siyempre, nag-research tayo ng konti kung ano itong mga, lalo na itong complementary. At tapos po, yung US pala mismo, United States of America, sa mga nagmamarites-marites lang po yung gustong-gustong papasukin yung ICC. Aba, ang United States po pala ay may batas, ayon po rito, no? Ay may batas po sila na once na manghuli ang ICC, no? Ng isa man lang sundalo o mga tauhan, mga Amerikano na nakulong dito sa The Hague, lulusubin nila yung The Hague. Tindi, no? Ganyan po, ang pagkakilala dito ng mga Amerikano, pinapakita po nila tong anong uri ng korte itong ICC na to. Alam po ninyo, nakakatuwa, no? To, dahil wala pong humpay. Wala pong humpay yung banat ng dilawan, kakamping, tambaluslos, mga vlogger, mga tambi vloggers, at iba-iba pa. Mga kabayan black dito kay Sara Duterte. Pero despite ng paninira po nila, eto po, lumabas po itong survey, no? Ng Okta Research. O hindi niyo po mapapabulaanan 'yan. Pinakamataas po, the Department of Education was consistently the most trusted and top performing government agency in the country based on key findings from the Tugon ng Masa nationwide survey. Yan po ang nilalaman niyan, no? So, para magkaroon po kayo ng ideya, ito po. So, distinguished na ibig sabihin hindi po tumatalab. Lalo nyo pong sinisiraan si Vice President Sara Duterte. Lalo po siyang pinagtatanggol ng mamamayan. Hinihintay ko pa nga yung presidential survey. Okta Search, ilabas nyo na yung presidential survey. Nang makita ng mga to, makumpara natin kung ilan si Sara Duterte at ilan tong si Martin. Para naman magka-ideya. Pinakamataas po sa Visayas, Mindanao, si Sara Duterte. Kaya nga po kung ipoporma po natin yung sa eleksyon, dapat is either sa Luzon o sa Metro Manila ang dapat na maging Vice President ni Sara Duterte para magkatulungan. Okay, nakakatuwa rin po itong sinabi ng DOJ Undersecretary, no? Na very valid po. Totoo pong hindi lang po yung ginagamit ni BP Sara, hindi po katulad ng iba yan, no, na ginagamit lang yung pagiging vice president niya. Ang sabi ng DOJ, very valid yung mga inilatag ni Sara Duterte. Particular po, siguro maiba na, no? Ibahin na natin yung discarded yan. Particular po sa mga binabanggit dito, yun nga po, yung jurisdiction ng ICC at saka paano po yun, magkaiba po yung paraan ng paggagather ng ebidensya dito sa Pilipinas at saka yung ICC. Magkaiba rin po yung mga rules, no? Wala po rito yung double jeopardy sa atin. Sa ICC po meron. Ano po yung double jeopardy? Once na ikaw ay napawalang sala sa mas mababang korte, hindi ka na pwedeng sampahan ng kaso, no?
Yun po ang double jeopardy. Maliban na lang kung merong ang tangi lang pong paraan yan, merong mali. Kaya yung kay Bong Navarro, kay Buhong, kung mapapansin natin, pinagbigyan uli yung kaso ni Bong kahit na napawalang sala na siya. Kasi yung mga rules ang kinwestiyon ng panig ni Dennis Cornejo nung araw. Pero wala talagang double jeopardy. Once na ikaw ay mapawalang sala, wala ka ng kasalanan. Hindi na pwedeng iangat pa. Wari, napawalang sala ka sa RTC. Mukhang hindi ganun yung sa ICC. Kaya lugi po yung mga Pilipino. Okay. Tapos yung magkukonti lang po tayo, diskusyon lang po tayo ng konti Kasi matagal na tayong pinaiikot nitong mga kakamping dilawan na itong mga tambi vloggers na to. Yung issue po ng complementarity, inuulit-ulit po to, di ba? Inuulit-ulit po to nila DOJ, Remulla noon, bago tong mga ginawa ng aksyon ng House of Representatives. Iyan po ay hindi po natin rules. Rules po yan ng ICC. Tignan nyo po, Article 1. An international criminal court, the court, is hereby established. It shall be permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern as referred to in a statute and shall be complementary to national criminal jurisdiction. Okay, ano po ibig sabihin yan? No? Hindi po pwedeng pag complementary po, hindi po dapat sabay. No? Hindi po pwedeng sino ba yung nagsabi na sabay? Si Risa Ontiveros. Nasabay daw litisin. Habang daw may nililitis dito ng mga kaso ng paglabag sa war on drugs, kasabay. Hindi po pwedeng sabay. May rules po ng complementarity. Okay. Una yung jurisdiction. Napatunayan na po lahat Napatunayan na po lahat na walang jurisdiction na sa atin yung ICC. Pwede pa rin ba sila maglitis? Pwede pa rin ba sila Kaya po pinipigilan ni Sara Duterte, unlike po itong gustong palabasin nitong mga to na hayaan lang yung ICC mag-imbestiga. Iba po yung pag-gather ng evidence ng ICC at ng gobyerno, korte ng Pilipinas. Ano po ibig sabihin yan? Iba po yung paraan natin. So kung magkakontra po yung korte sa Pilipinas at saka yung international court, sino po yung makakapagpasya? Dahil complementarity. Ibig sabihin, hindi po ipagpipilitan na ICC na ay ibaba yung rules natin. Kasi po tayo, under po tayo ng Constitution. Ang mananaig po, kung Pilipino po ang nasasakdal at siya po ay nasasakdal sa Pilipinas, ang mananaig po na batas ay yung batas na lokal. Dito po, yung Supreme Court po. Yung issue po ng complementarity, dapat hindi po nagkakakontra yung local court at saka international court. Paano po hindi magkakakontra sila? Ito po, basahin po natin dito sa rules mismo ng ICC. As serious crimes of international concern as referred to in this statute and shall be complementary to national criminal jurisdictions. Okay, sa national criminal jurisdictions. So, ibig sabihin po, dapat hindi magkakontra. So, ano po ibig sabihin ng hindi magkakontra? Paano po sa aktual yun? Paano nga kung magkaiba sila ng pag-gather ng ebidensya, di ba? Ito po yung apat na kinakailangan tandaan sa ICC po to Hindi po to sa kay Roque, hindi rin po to kay Minandro Guevara, hindi rin po to kay Remulla. Ito po ay galing sa ICC mismo. Okay. At least apat po na reasons for the complementary. Okay. It protects the accused if they have been prosecuted before national courts. It respects national sovereignty and exercise of criminal jurisdiction. Okay, ito po Sa usapin po, na parehong may jurisdiction yung ICC, tsaka yung, siyempre may jurisdiction yung Supreme Court dito. Sino po ang mananaig? Sabi rito, it respects the national sovereignty in the exercise of criminal jurisdiction. Ibig sabihin, no? Mananaig po yung national sovereignty pag-exercise ng national sovereignty. Yung mga korte po sa Pilipinas o local courts po muna. Walang. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.